Hi guys, magandang tanghali. So ayan, again, it's me, Dangs Mi Bohol. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako pa lang ang si Dangs Mi Bohol, sa katulong dito sa Kuwait. So, sa hindi pa naka-subscribe at naka-like and share sa aking video guys, i-hit nyo na yung notification bell para kung may upload ako, maano kayo, malaman nyo, di ba guys? Diba guys, charot. So, magkwento ako. Share ko lang yung kasiyahan ko habang tahimik ang bahay, walang tao, ako lang. Kasi umalis ang lahat, nasa school, nasa work, yung kasama ko naman, sinundo yung alaga namin. So, habang magkakwento ako sa inyo guys, sa kasiyahan ko, ito, kumakain ako ng lunch. Nauna na akong kumain sa kanila guys, kasi mamaya, mahuli na naman ako, maalas 4 na namang hapon, di na naman ako makakain. Kasi syempre, darating yung mga amo, magsiserve ka, magantay ka pa, maghuhugas ka pa, diba? So, habang wala sila at wala na akong trabaho, yun yung pusa namin. Mauna akong kakain guys. And then, mag-share ako sa inyo ng yung bakit ako masaya. So, hindi ko in-expect na ito yung nangyari at ito yung may dumating na ano sa akin guys, na blessings. Ang aking adobo guys, nilagyan ko ng batong at patatas. May dumating na blessings na hindi ko inakala at hindi ko in-expect. Nag-try lang naman kami sa anak ko kasi diba yung anak ko guys is college na, and then nasa private siya, medyo mahal talaga yung tuition fee. So ang tuition fee niya guys first sem is 28,000. So ano lang yung tuition niya, hindi kasali yung mga kailangan, yung mga kailangan, yung mga uniform, lahat mga gastusin na konti-konti ganun. Kaya syempre tayo mga OFW, dapat malaman natin na meron tayong, di ba nagbabayad tayo ng ano guys, ng sa OWA, ano yan, hindi, ano ba yan sa OWA guys? Oo, nagbabayad tayo sa OWA. Ngayon, nakita kong sa Facebook na OWA Shetty sa Visayas na nag-ano ng scholarship. Tapos, yung message ako doon sa messenger nila. And then, kaagad sila nag-send ng link sa akin. Send ng link sa akin, pinasa ko sa anak ko. Sabi ko na, mag-try ka ng fill up dito, baka makuha tayo sa scholarship. Nag-try lang naman kami last July 16 yata yun. Kaya, mga August 16, mga August guys, may tumawag sa anak ko. And then, nagtanong siya, ang uwa yun, nagtanong siya na tungkol sa yung kung ano yung pinil up ng anak ko doon sa papel niya. Tinanong niya, asan daw ako, asan daw yung mama mo, sabi ng anak ko, doon pa sa Kuwait, ganun. And then, sabi ng nag-interview sa kanya na tatawag lang siya ulit kung ano, review daw niya muna yung paper namin. So, yun guys, hindi naman nakala. And then, last mga 3 days na yata yun guys. Grabe yung saya ko guys. Bigla kong nakita yung mga lumabas na mga pangalan. Umaga yun, nagigising ko pa lang. Nag-pop doon sa Facebook ko yung mga nakapasa ng mga scholarship. Ayan. Ganun ako ng ganun. Nakita ko yung pangalan ng anak ko guys. Ika-40 shop sa lugar sa amin sa Bohol. Grabe. Sobrang saya ko guys. Kasi yung blessings na hindi mo inasahan, bigla lang palang darating sa'yo. At ayan, naniwala talaga ako guys na kung ikaw na tao, kahit hindi ka mayaman, kahit wala kang maraming pera, kung merong kang ma-share sa mga tao, sa mga pinsan mo, sa mga kapitbahay mo, kahit pakato-kante, ang Diyos lang talaga ang bahalang magbigay sa'yo ng kung ano yung blessing na mas malaki pa sa binigay mo guys. Ayun, sobrang saya ko, grabe.
na sa kadami-daming nag-apply guys, isa yung anak ko na nasali, di ba? Ang saya ko. Pinost ko sa Facebook guys. Nagpapasalamat ako. Ang dami nagme-message sa akin na kagaya ko mga FW, mga kaibigan ko. Sabi nila, maswerte ko daw kasi yung mga friend daw nila, sila daw nag-apply ilang taon na hindi daw sila matanggap, hindi daw na-aprobahan yung ano nila, tas ako daw nakuha daw ako yung anak ko. And then sabi ko nga, oo, swertihan lang siguro. At siguro, di ba ako guys, wala na akong asawa, independent mother na ako, yung solo na lang ako. Siguro doon nabasihan at siguro din mas nauna akong nagpasa ng papel ng mga requirements yung time na yun. Kasi first come first serve yung nakalagay doon guys, yeah. Kaya, grabe, sobrang saya ko. Thank you Lord. Papasalamat talaga ako. Kahit ang dami kong pagsubok na kinaya simula ng naging nagkapamilya ako hanggang ngayon guys, nandito pa rin ako. Hindi ako nag-surrender. Nanatili ako matatag, nanatili akong malakas. Thank you din kay Lord kasi binigyan niya ako lagi ng good health kahit nandito ako sa malayo. Nagpapasalamat ako lagi, nagdadasal ako lagi na lagi niya akong binabantayan dito sa malayo kasi kailangan ko pang kumita kasi meron pa akong responsibilidad, di ba guys? But, thank you sa OWA. Pangalawang time ko na to guys na blessing sa OWA kasi last din na umuwi ako last 2021, nakatanggap din ako ng 10,000 sa OWA din yun kasi nag-apply ako ng na-apply ako, tas maano kasi ako guys, yung matyaga akong mag sa online, yung mag-try lang ako ba, tas kahit yung sinusumbukan mo lang kung ano yung lalabas, ano yung mangyari, baka, diba guys, wala namang mawala sa atin pag magsisikap tayo, diba? Kaya, ayan. Kaya, dapat yung mga OFW, every 2 years, mag-renew talaga, magbayad ng OWA. Kasi, gamit talaga yan sa atin, sa pamilya natin, sa anak natin, sa ating sarili. Kasi kung hindi ka active sa OWA, makikita kasi nila yan guys. Kaya ng kasama ko dito, yung nagbagyo last 2021, mayroong namamigay ng mga ayuda sa kanila, nasa lista sila, tas yung nakita na hindi active sa OWA, ngayon hindi daw binigyan. Kaya para siya nagsisi kasi nga na hindi siya kasali. Tapos simula nun, nag-renew niya siya kasi hindi siya nagre-renew ng kontrata dito guys, kasi hindi siya umuwi 6 na taon, hindi din siya nagre-renew. Kaya hindi active yung diba? Hindi active yung OWA niya sa embassy guys, kasi hindi man siya nagbabayad. At least hindi naman pera natin namin yung binabayad, sa amo yun guys, kasi nagbibigay sila, kasabay na kasi yan sa kontrata namin, diba? Sayang din. Kaya sabi ko sa anak ko, mag-aral siya ng mabuti, maintain niya yung grado niya, kasi opportunity na to na hanggang matapos siya, malakas pa ako, tas meron scholarship, tas ako na lang magtatrabaho, at least makasuporta ako sa kanya hanggang sa matapos siya, di ba guys? Kasi ang hirap magpapaaral ngayon ng college guys, grabe, ang laki ng gastos. Busog na ako guys. So yun lang guys, ang na-share ko sa inyo, kung gano'n ako kasaya. And then, masaya din ako, alam nyo, kasi ilang buwan na lang, 70 days na yata guys. See you soon Pinas. At ayan, thank you Lord, at sa mga
nanonood sa aking YouTube channel. Salamat din kasi kahit konti lang views ko, at least meron akong na-earn, meron akong naipon na konting revenue. Hindi ko lang naman yun iniisip na magkasahol ako lagi. Ang akin lang is meron akong inspirasyon, meron akong magpasabihan sa mga problema ko, sa kasayahan ko dito sa YouTube channel ko, diba guys? At hindi mo akalain makaabot ka na ng $100 and then makasahod ka na, diba? As long na meron kang internet. So ayun guys, naubos na din sabay na. So hanggang dito na lang muna guys, and salamat sa inyong lahat, salamat sa suporta. It's me, Dangsmi Bohol, katulong sa Kuwait, and see you soon Pinas. Bye!